Maraming mga kababayan natin ang nagte-take agad ng exam nang hindi nag-aaral ng driving lesson. Yung iba ay congratulations dahil one take ay pasado, pero yung iba naman ay hindi pinalad at kailangan nilang umulit-uli na mag-take ng exam hanggang sa naubusan na sila ng chance at kailangan na talaga nilang mag-take ng driving lesson. Kaya sa video na to, pag-usapan natin paano kumuha ng driver's license sa Japan nang hindi nagsasalita ng Nihongo. Possible ba yun? Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And kung makapansin nyo na ganito yung bibig ko kasi, nako, nakagat ko yung labi ko kaya medyo mahirap magsalita ngayon. Pero gagawin ko pa rin tong video para sa inyo. Well, technically, kailangan mo pa rin ng kahit kaunting Nihongo para ikaw ay makapag-driving lesson dito. Syempre, yung mga pagpasok mo pa lang sa driving school, kailangan na ng communication dyan in Nihongo. Pero sa video na to, pag-usapan natin ano ba yung mga dapat mong daanan para ikaw ay makapag-enroll sa driving school. Technically, hindi 100% na hindi ka magsasalita ng Nihongo. Pero may mga schools gaya ng pinuntahan namin or yung pinasukan kong driving school ay hindi naman ganun ka dami ng Nihongo ang kailangan mong sabihin para ikaw ay makapag-enroll. Merong way talaga na hindi ka magne-Nihongo through interpreter. Ayan, meron sila mga suyaku dyan na pwedeng mag-assist sa'yo kung gusto mong kumuha ng driving lesson sa kanilang school. Sa pagkakaalam ko, dito sa Japan, ang pinakamahirap kumuha ng driver's license. Yung mother ko na nasa US ngayon ay kapapasa lang niya ng driving exam. And ang driving exam doon ay 50 items lang. Pero dito sa Japan, para pumasa ka, kailangan mong maka 90 out of 100 items. O diba? Yan yung Honmen exam. And syempre, hindi ka lang basta-basta din makakakuha ng driver's license hanggat hindi mo napapasa yung practical driving course, diba? Meron silang practical driving exam dyan. Makukuha mo yan or madadaanan mo yan sa driving school. And itong specific na practical driving exam ay ipapakita mo yung manners or yung ways sa pagpasok mo pa lang sa kotse, sa pag-ayos ng seatbelt, sa pag-ayos ng mga mirrors. Marami kang dapat matutunan para maipasa yung practical driving exam bago ka pumunta sa final exam which is yung Honmen. Ang problema, bago ka pa lang dito sa Japan and magpapalit ka lang ng license, halimbawa may license ka sa Philippines, medyo mahihirapan ka kung hindi ka nag-take ng lessons. Yan ang makakatulong sa pag-take ng driving lesson sa isang driving school. Ang problema, syempre, mahal, 'di ba? So, nung time namin ay umabot sa 30 plus lapad yung binayaran namin para matapos yung driving school na yon. Pero kahit nasabihin natin na mahal, worth it naman yung halaga na makukuha ninyo, yung matututunan nyo sa driving school. Kaya mas maganda, pinapayo ko din sa mga magte-take ng exam, bago kayo mag-take ng exam, ay mag-take muna kayo ng driving lesson sa driving school. Alam mo yun, marami kang time na mag-practice sa school para hindi ka rin naman paulit-ulit na mag-take sa final exam, 'di ba? Medyo mas mahirap din yung naghahabol ka ng score instead na one take mo lang yung exam, paulit-ulit kang bumabalik dun sa driving center para maipasa yung exam, 'di ba? So maganda din na may advantage din yung pagpasok sa driving school. And yun nga yung isa sa mga ino-offer namin dito sa Gaijin World, ay tinutulungan namin kayo para ma-memorize ninyo yung mga dapat ninyong ma-memorize na mga situations para maipasa nyo yung driving exam and yung practical driving exam. Nabanggit ko kanina na mahigpit dito sa Japan, lalo na sa pagkuha ng driver's license. Pero gaano nga ba kahigpit yung proseso nila para makakuha ka ng lisensya at para makapagmaneho ka dito sa Japan? So para makapagmaneho ka dito sa Japan, ay kailangan mong kumuha ng sarili nilang driver's license. Pwede ka magkaroon ng chance na makapag-drive dito kung meron kang international license. Pero yan ay it will only take a year para magamit mo yung international license na yan. Pero pag natapos na yun, kailangan mo pa rin kumuha ng driver's license sa Japan. So merong traditional course and specialized course or yung tinatawag nilang Gakushu Menkyo na pwede mong i-take yan kahit gabi after work. 'Di ba? Usually naman kasi dito sa Japan, mga busy yung mga tao kung hindi nag-aaral sa school, talagang nagtatrabaho. Hindi nila maiwanan yung work nila. Hindi sila makapag-leave sa trabaho nila. Kaya ang ginagawa nila ay after ng work nila ay dumediretso sila
sa driving school. Yung mga cram school ng driving lessons, ayan, yung mga cram school ng driving lessons ay kagaya na sabi ko, may mga nag-o-offer ng 5,000 yen per lesson para matuto ka mag-drive. And syempre, kung traditional course gaya nung aming na-experience, ay umabot ako dyan ng mga almost 3 months para matapos ko yung mismong traditional course nila. Yung papasok ka sa isang class na para ka talagang estudyante, meron kang libro, meron kang exam, meron din namang specialized course kung gusto mong matapos agad yung driving lesson in a span of short time. And para makapag-enroll ka, kailangan mo ng Juminhyo or yung residence certificate kung saan ka nakatira. Dapat nakalagay doon yung nationality mo kung Filipino ka, and magbigay ka din ng 2 pictures, then 3 by 2.4 cm. Ako, binigay ko na lang yung parang passport size din, wala namang problema. And yun nga, yung residence card mo, ipakita mo din yan. At kung may problema ka sa mata, isuot mo yung glasses mo. Kailangan malaman nila kung may problem ka sa mata dahil kasama din yan sa i-evaluate sa'yo bago ka mag-take ng driving exam. At sa mga fees na kailangan mong bayaran, like insurance and yung courses, textbooks, yung test na medyo ilang beses kong na-retake and it cost me a lot. And student ID kung meron ka, materials and report card. Kaya kailangan galingan ninyo para hindi kayo umulit or mag-fail. Pero okay lang mag-fail, tanggapin lang din natin consequence na mahal magbayad. Kasi magbabayad ka uli ng another lesson fee, which is umaabot sa 6,000 yata per, dun sa pinasukan ko 6,000 per lesson. Medyo madugo, di ba? Ang mahal. So, importante na kapag ikaw ay pumasok sa isang driving school, ay huwag kang a-absent kung ano yung nakatakdang lesson na papasukan mo. Pasukan mo yon, and meron silang car key. Okay, may car key system sila. Pwede ka magpa-schedule kung kailan ka gustong mag-drive, and pwede ka pa mamili ng proctor mo or yung teacher na gusto mong makasama sa pagdadrive. Depende yan sa school Ikaw kasi ang mamimili ng schedule kung anong oras mo gustong mag-drive. So sa lesson kasi or pagka ikaw ay nag-driving school, dalawang parts yang or dalawang category yang papasukan mo. Yung class lesson and yung practical lesson, which is nasa kotse ka at nag-aaral kung paano mag-drive. And ito nga yun, kung paano nahahati yung klase sa driving school. So merong dalawang stage, which is stage 1 is for carrymen, and yung mga lesson na ititake mo dyan ay yung medyo madadali pa lang ng mga questions, and ang pagdadrive niyan ay nasa loob ng campus. Okay, yung next step naman dyan is yung Honmen exam, which is nasa outside campus naman yung course na kailangan mong maipasa. Doon kayo magdadrive sa labas na mismo ng campus, which is mas kabado, diba? Mas nakakakaba yun dahil syempre, mga totoong sasakyan na yung mga makakasama mo doon sa labas ng daan. So kapag nag-take ka ng lesson sa isang araw, wala yung limit kung ilang lesson man yung i-take mo sa klase. Pero yung driving exam or yung practical driving, yan ay may limit na up to 3 hours. So kailangan yan ini-schedule, and first come, first serve. Within campus or outside the campus, kung nasa Carmen ka pa lang is nasa loob ka ng campus magpa-practice. At kung nasa Honmen level ka na, nandun ka na nga sa expressway o sa labas ka na mismo magda-drive. Syempre sa stage 1, which is yung Carmen, or nasa level ka pa lang ng learner's permit, pag-aaralan ninyo dyan yung mga fundamentals of driving, kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa pagpasok at pagpapaandar ng sasakyan. Yung mga simpleng ganung bagay lang. And then magti-take din kayo dyan ng driving personality. Kumbaga, anong klaseng driver ka ba? Reckless driver ka ba? Yung mga ganun. So, ina-assess nila yan sa umpisa. Parang psychological behavior na i-take para makita nila kung saan ka nagfo-fall. Sumusunod ka ba sa mga signs or traffic roads? So, usually, or dun sa dati naming school, so merong class which is nasa 12 hours, papasok ka sa isang klase, sa isang classroom at may mga kaklase ka dun, 12 hours yun, and meron ding at the same time na coursework na tinatawag or yung magpa-practice ka naman ng driving mismo dun sa campus. So usually itong practice course ay nasa 13 hours. So may 12 hours na klase and may 13 hours na practical driving. At kapag nag-exam ka na ng Carmen, ayan, 50 items yung exam and nasa 45 pataas ang
passing score. At kung napasa mo na yung Karimen, ayan, congratulations kasi nasa next level ka na, which is yung Honmen exam. So sa Honmen level, nandyan na yung pagdadrive sa labas ng campus. Tuturuan na rin kayo mag-drive sa expressway at kung ano yung tamang pag-stop sa mga gilid ng road, yung pag-follow ng mga signs, yung signal and yung mga stop signs, traffic signs, warning signs, dyan yun na matututunan yan. And mas mahaba na yung lesson time dito, no? Yung klase mo ay aabot na sa 16 hours. Kung di ako nagkakamali, 16 or 19 hours. Then 16 hours naman yung practical driving sa labas. Okay? Sa labas ng campus ay magdadrive ka na for 16 hours. So hindi yan isang araw mong gagawin. Sabi ko nga kanina, merong limit per day na pwedeng i-take yung practical driving. So maximum is 3 hours. So kung magte-take ka na ng Honmen exam ay nasa 100 items yan and ang passing score ay 90 pataas. Kaya galingan nyo guys dahil yan na yung last exam. Yung Karimen kasi is para yan sa learner's permit and yung driver's license naman ay yung Honmen. Kaya manood kayo ng mga videos namin para baka makatulong yan sa inyong pagpasa sa exam. Pag mag-e-exam ka, ang format niyan, sasagot ka lang naman kung true or false sa Karimen. Pero pag Honmen, may additional questions sila sa dulo ng exam na ang tawag ay danger prediction problem. Yan ay mayroong situational problems kung saan makikita nyo yung mga images and may mga questions doon per image. Magsasagot lang kayo kung true or false based doon sa image. And sa exam center naman, bago kayo mag-take ng exam ay meron muna kayong eye exam. So i-check kung ano ba yung nababasa ninyo. Yung babasahin nyo lang kung sasabihin nyo lang kung uwe, shita, hidari, migi, ganon. Hanggang sa palayo ng palayo kung nababasa nyo pa. And yung kulay din kung kiyero, yellow, kung aka, kung red, or kung ao, or blue. So titignan nyo lang doon, sasagutin nyo lang naman during the eye exam. Then after eye exam, ayun na, magdasal na kayo dahil mag-e-exam na kayo ng Honmen exam. Parang ganun din naman sa Karimen, nadagdagan lang ng 50 questions pa yung total of 100 items, di ba? Kung nagdadalawang isip pa rin kayo na kumuha ng driver's license, dito sa Japan, ito yung mga dapat ninyong isipin about sa pagkuha ng lisensya. So hindi naman siya required dito sa Japan, pero maganda na kumuha kayo niyan kasi magagamit ninyo yan sa paghahanap ng trabaho dahil may mga ibang mga haken dito or may mga ibang company dito na nagre-require ng lisensya or meron silang mga agency dito na hindi nagpo-provide ng soge kaya kailangan mo ng sariling sasakyan. Isipin mo na rin kung long term ka namang magtatrabaho dito or mamumuhay dito sa Japan kasama yung family, mas maganda talaga na meron kang sariling sasakyan. Kaya yan ang halaga ng driver's license. Kung pumasa ka na, congratulations at makakapag-drive ka na sa Japan. Ayan, kung saan-saan ka na pwedeng pumunta. Pero wag mong kalimutang maglagay ng beginner sign. At yung beginner sign na yan ay maglalagay ka sa harap at likod ng sasakyan. Usually, mabibili mo naman yan sa Daiso or yung mismong driving school ay bibigyan ka niyan pagkatapos mong gumraduate sa kanila. And syempre, gagamitin mo lang yan for 1 year. After 1 year na nagdadrive dito, kailangan mo nang tanggalin yung beginner sign. Sana may natutunan kayo dito sa video na to. At kung meron man, ayan, like nyo naman tong video na to and mag-comment na rin kayo kung may mga questions kayo. Feel free to comment on the comment section and share nyo na rin to sa mga nagbabalak pang kumuha ng driver's license dito sa Japan. And sa mga patuloy na nanonood sa aming YouTube channel at nakapag-subscribe na, thank you so much sa patuloy na panonood. And sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang videos na i-upload. This is Alan and I will see you on our next video. Thank you so much and check nyo itong mga videos na lalabas dito.